Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Bansa, no? Disiplina ho talaga ng mga Pilipino pagka ba gumalaw ang military, matatapos na ba ang korupsyon sa ating bansa? Titigil na ba itong mga walang yang politiko na to? Gagawa sila ng kapamaraanan para makapagnakaw yung mga walang yang politiko na yan. Ang paggalaw ng military, pwede ho yang mabilis ang solusyon para maampat ang pagdurugo ng ating bansa sa korupsyon na nangyayari ngayon dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Sang-ayon ho tayo, hindi ho kudita ang solusyon sa mga problema ngayon sa ating bansa. Pero isa ho yan, pwedeng gawing kasangkapan para matigil ang pangungurakot ng mga walang yang politiko na to ngayong mga panahon na to. Pero hindi ho natin hinihimok yan. Galaw ho yan ng military. Kumbaga, ito lang ho naman ang ating mga punto de vista. Hindi solusyon dahil ang problema talaga sa totoo lang, napakalalim ho. Nasa DNA na ng mga Pilipino. Pagka walang disiplina, binibenta ang prinsipyo at gumawa ng sitwasyon itong mga politiko na to na kung saan ang mga Pilipino magre-rely lamang dito sa mga politiko na to at darating ang mga politiko na kala mo kung sino tagapagligtas. Ayun na nga mga kababayan, kung magkaroon man ng mga ganyang klaseng paggalaw, pabor ho yan sa sambayan ng Pilipino. Lalo na, papalapit na ho yung January 13, na peace rally ng mga kababayan nating INC. Mga kababayan, alam niyo ho ba, pagka nakita na ng ating mga military personnel na napakarami talaga ng mga kababayan natin ng sumusuporta sa panawagan nitong si President Bongbong Marcos na tigilan niyang impeachment na yan at pinagpatuloy pa rin ng House of Representatives. Naku, iba ho ang mangyayari dyan. Meron hong ibig sabihin yan mga kababayan. Yan ho ang dapat nating abangan. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa naging talakayan nitong si Mayor Benjamin Magalong. Diyan sa UNTV. Panoorin ho natin to. Ito yung pinakalitas na interview nitong si Mayor Benji. Tapos rekta ho tayo kay Attorney Salvador Panelo. Game! Pakawalan, Mayor, hindi po namin pwedeng hindi maitanong sa inyo. May lumabas dito yung sa 77 scheme sa pamamahagi ng ayuda. What can you say about this? Because we understand na kahapon yata doon sa Committees on Ways and Means, chairperson na si Congressman Salceda, parang sinasabi niya na wala siyang nalalaman tungkol doon. Mayor, pwede niyo po bang bigyan ng reaksyon ang bagay na ito? Well, siguro si Congressman Salceda siguro has his reasons to deny it. Hindi ko rin alam kung talagang hindi niya talaga alam o alam niya. Pero ako ho dito kay Salceda, malamang sa malamang, ano lang naman yan, pasimple lang. Hindi na lang natin siya siguro. Ito kasi yung every time you attend a joint sortie of the Speaker, every congressman gets 7 million AIX, 7 million MAIF, 7 million TUPAD. Pero yung AIX, pwede mo i-convert into AKAP. So that's 21 million. Kung
dalawang sortie ka, nakatanggap ka ng 42 million pesos, ay 42 worth of all these services, of funding pala. O kaya kung naka-4 ka, isipin mo yan, 84 million yan. So, paano kung naka-6 ka? Ang laki nun, 126 million. Kaya lang, dahil dumami nung nalaman ng mga congressman na ang bawat sortie pala, sama tayo. Dumami ang gusto mag-avail. So, nilimit na lang sa 4 na lang. So, 84 million. Napakalaki na rin. Paano nila nadidisperse yung ganyang pera na kumbaga parang gano'n na lang ba yun? Pera ng bayan yan eh. Pag-aari ng bayan yan. Kung kami nga, hirap na hirap kami disperse yung local government fund. We have to go through a very tedious process to be able to disperse or utilize all these funds. Hindi lang basta-basta na lang binibigay na lang na para. Kasi ang masama pa nun, pag binibigay na sa mga tao, parang akala mo, pag-aari nila na galing sa bulsa nila. May picture taking pa. Tapos, mayroon pang bago pa i-deliver yun. Lahat ng kandidato doon sa partido, magsasalita pa sa mga tao. So, ano yung ibig sabihin yan? It's an election fund. Nakakalungkot isipin na gano'n ang ginagawa niyan. At pinaghirapan niya ng tao, binabayaran niya ng mga taxes. Kaya kailangan talagang ayusin na. Matuwa naman ako dahil inaayos naman ni Secretary Rex Gatchalian. Nagbabawal na. At the same time, pati na rin si Presidente, talagang naalarma na rin. Kaya nga, bago i-release yung AKAP pa na 26 billion this year, magkakaroon na talaga ng matinding provisions or guidelines. Tayo ho, hindi ho tayo isang ayon na talagang pinilit pa rin ho kasi nitong mga mambubutas na to na maipamigay, magamit itong AKAP na to sa 2025 election. Yung guidelines dapat daw walang present na congressman o kung sino pa man, di ba? Ang dali lang naman hong ikutan nung nila na yun, ay anong tawag dito, yung kanilang kondisyonis na yun, di ba? Madali lang hong... Not mistaken, even the COMELEC po, na-mention din nila na may spending ban, pero exempted sila, and may condition din po na yung mga politicians are not allowed to be seen during the distribution. Any reaction to that po, Mayor? Dapat naman, Miss Annie, dapat lang, hindi mo pwede parang palabasin mo, bakit ka nandun, di ba? Katulad ko, pag ako nagpunta, merong payout. Latasin nakakuha ko ng AIX o AIX sa mga congressman. Ay sa senators. Mga senators lang ako nakakaingin. Pupunta lang ako doon para alam mo lang kung anong sasabihin ko. Mga 2 minutes lang ako eh. Sasabihin ko lang sa kanila, saan galing itong pera natin? Marami sa kanila sasabihin nila, Sir, kay Senator, kay Kwan. Hindi po. Gusto lang po namin i-correct sa inyo. Hindi po galing sa akin. Hindi po galing kay Senator. Itong pera po natin galing po sa taxes na binabayaran nyo. Kaya pasalamatan nyo po yung mga katabi nyo at tell them, thank you for paying your taxes. After telling that, I already leave. Hindi na pasali doon sa payout. Maalis na kami. Palakpakan, saludo ho tayo dito kay Mayor Benji Magalong. Sana yung mga yung mga mayor sa iba't ibang dako ng Pilipinas magsalita ho at naman yung wag niyo naman ibenta yung prinsipyo niyo kay Tambaluslos. Noong una, nire-require kasi ako ng DSWD na sir, kailangan may picture taking for documentation. Kaya yung first 10 na bibigyan, kailangan abutan ko yung 5,000, yung payout. Pero nung later on, sabi ko, hindi na kailangan siguro ako niyan. Ayaw ko na masyado. Parang napakatrapo ko na pag ganyan. Hindi na ayaw ko na sumama dyan, sabi niya. Kaya gano'n na lang ginagawa ko. Pero yung iba, gusto nila, sila talaga. Ipag-away pa doon sa mga regional directors na dapat sila magbigay. Pinagsasabihan na nga sila ng mga regional directors, sir, hindi na po pwede. And this is not only happening in my city, this is also happening in other localities as well. Grabe. Okay, Mayor, continue standing for the truth. Maraming salamat. At this point po, ano yung reminders nyo sa lahat ng ating mga kababayan, especially yung mga constituents nyo po dyan sa Baguio City? Sa ating po mga kababayan sa siyudad ng Baguio, pagpasensya niya na po, talagang matindi po yung traffic sa siyudad at alam ko po na tumataas yung ating local irritability. Ganun din po kami, pati na pamilya ko talagang nagko-complain na rin.
Pero ginagawa po namin lahat ng paraan para talaga maayos po na ito. And the only way to do that is the use of technology po. Sana po maintindihan niyo at tuloy-tuloy po yung aming pakikipag Ayun na nga mga kababayan, grabe no. Sarap umakyat sa Baguio nitong mga ganitong klaseng panahon. Malamig ang klima. Dito ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo, kaugnay pa rin ho. Diyan sa ano na yan, yung mga naglalabasang balita ng ibang mga nasa AFP gusto na hong gumalaw para tapusin ang mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pakinggan ho natin ito mga Dito, kababayan. tungkol sa AFP. Hindi ako naniniwala doon sa teorya nung kaibigan natin. Alam mo, yung AFP, wala silang pakialam dyan sa pagtanggal kay Inday Sara. Ang iniintindi niyan, yung seguridad ng ating bansa. Itanggalin mo man si Inday Sara o hindi, yung mga yan, naghihintay lang ng mga senyales kung ano, saan sila tatayo. Kasi sa ilalim ng saligang batas, sila ang protector. Masyadong klaro nakalagay doon. They are the protector of the people. Kaya lang ulit na po natin sinabi na ang mga sundalo, gaya ng sinabi ni dating Presidente Duterte, yan ang trabaho nyo. Kaya kailangan, kung sa tingin ninyo, ang pamahalaan na nilikha ng sambayanang Pilipino ay hindi tumutugon at siyang nagiging banta doon sa seguridad mismo ng ating bayan, kailangan gumawa kayo ng inyong mga pagkilos bilang protektor, tagapagligtas. Yun. Kaya sa ngayon, wala silang pakialam doon sa pagtanggal. Wala yan, naghihintay lang yan. Tinitingnan nila ang takbo ng mga gagaya nung sa January 30, sa Sa tingin ko naman, hindi naman sa wala silang pakialam. Sa tingin ho natin, nag-oobserba yung mga yan. No? Tinitingnan nila kung yung proseso, yung kagaya ng ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives, kung paano nila brasuhin ang proseso ng impeachment at talagang minamadali. Kung yung hindi na pinag-aaralan, kung merong bang sustansya, kung merong mga grounds for impeachment na nakalagay doon sa complaint nitong mga itong mga galit kay Vice President Sara Duterte, kung tama ba talaga. Wala na hong ganun. Ang gusto kong mangyari ngayon nitong mga tao diyan sa House of Representatives, rektang mapunta na ho diyan sa Senado. impeachment, nag-aantay lang yan. Pag nakita ng mga yan na talagang marami na ang ayaw sa ginagawa ng administrasyon, kikilos siya. Definitely kikilos. And ang kasaysayan natin, ang ating karanasan Yes. na, kita mo, nagkaroon ng EDSA Revolution. Pinatalsik natin yung dating Presidente Marcos Sr. Pinakulong natin si Erap. Di ba? EDSA 2. Pati nga si GMA, pinakulong din. Buti na, absuelto. Kaya, saka tingnan mo, Jaya, yung withdrawal of support, ginagawa lang ng military yun. Pag nakikita nila, ang tao laban talaga. Talagang palaging ganyan ang mangyayari. Naghihintay lang yan. Naalala ko nga, attorney, may sinabi ka pa nga na yung mga active retired general ng AFP nagsasabi kay dating Pangulong Duterte na mag-take over, pero mismo si Pangulo, ayaw niya. Ayaw ng gulo. Ayaw niya talaga. Ayaw niya ng bloody. Kasi, di ba sabi niya, supportahan niyo na lang yung Presidente Marcos Jr. Babayaan niya na makatapos. Yan ang palagi niya sinasabi. Kaya binabago nila pag sinasabi na, si Presidente Duterte nanghihikayat ng pag-take over. Hindi yung totoo yun. Pero attorney, pagdating naman dito sa issue ng korupsyon, katiwalian, marami na nagsasabi, mismo ng ikaw, nakikita mo, ano bang papel, ano bang stand ng AFP pagdating po dito sa garapala na nga, sabi pa nga ng iba? Ganun pa rin. Ang AFP will not move unless people moves. Yan ang palaging barometer dyan. Hindi gagalaw yan on its own. Correct. Alright. Hindi ho nila susundan ang bakas nitong si Trililing, no? Hindi walang ganun gagawin yung mga Siyempre, yan kumbaga titignan nila yung
pulso ng sambayan ng Pilipino kung ano na nga bang nangyayari. Pero sana kahit kahit sa social media lang makita ng AFP natin na yung korupsyon, katiwalian, illegal na droga, krimen, at kung ano-ano pang kabalintunahan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Sana makita ho nila at kung gagalaw man sila, nasa sa kanila ho yun. Dito ho mga kababayan, rekta naman ho tayo dito sa naging interview naman itong si Mayor Benjamin Magalong dyan sa SMNI. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Let's go! Po sa AKAP at iba pang mga ipinamumudmod no, sa ating mga kababayan. Mayor, ano ho ba yung naging tawag nito para masabi natin sa ating mga kababayan, paano nyo po ito nakuha ng mga impormasyon? Well, alam mo, Admar, itong mga information naman galing din sa mga reliable sources eh. Kaya, hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman, paano ko nalaman. Kasi it compromise also the identity of my sources, of my informants. Pero very reliable yung mga informants dito, Admar. Opo, si Jade Preto, Mayor. Opo. Mayor. Sorry, Jade. Yes, Jade, yes. sorry, Yes po. It's okay po, Mayor. Ito pong 777, ano ho ba ito, Mayor? Pwede niyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Tuwing sasama, kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon ng mga congressman para ma-incentivize silang sumama, tatanggapilan ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigent medical assistance for indigent patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC o AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung matagal na ito na nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman eh. Last year namin nalaman. Siguro mga last quarter na yata last year. At kung sakaling nakadalawa ka o nakatatlo ka, 3 times 21. Kung naka-4 ka, 4 times 21. Kung naka-6 ka, 6 times 21. Kaya lang, nung dumami na ang gustong sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama. Basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pag-distribute ng mga ng AKAP. Epal talaga. Oo naman, iba pa yung epal nila. Iba pa yung pang-epal nila, siyempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para ang mga tao talagang indebted sa kanila. Tapos during the actual na payout distribution, patuloy mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman nababagot na. Ano ba ito? Nababagot na sila siyempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance, usually during payout, pupunta lang kami doon for documentation, pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito pasalamatan yung mga katabi nyo kasi ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kaagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Ayos. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila ngayon sa kanila na yan. Very efficient naman nila, may sistema naman na maayos. Kaya lang kung minsan nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD at yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami yung magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oh, yun ang malungkot, Mayor, dito nga po sa ibinunyang po ninyo. Dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing na naghihirap na sila. Ito,
yung ilang mga kongresista, o marami, kung hindi man ilan, na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto, lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about the particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone, kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan, kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto niyong sistema na pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, Yun ang mahirap dito No, yung iaabot sa'yo, ipapamukha na sobrang hirap mo, ipapakita nila na sa kanila galing yan, pero ang pinanggalingan ho talaga ng pondo na yan, walang iba kundi bulsa ng sambayan ng Pilipino. Yun ho talaga pinaka-nakakalungkot doon. panahon na to, yung pala ang nilalabas nito mga tiwaling mga korap na politician na to, hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila, hindi pa nila nilalabas yun kasi ito pa lang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing na bigay sa kanila, no? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Yung iba dyan, supplier pa. Yung mga tatlo na triple whammy na may porsyento na, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Anak ng tokwa, sino kaya yan? Shoutout kay Rog Gutierrez, shoutout dito kay Saldico, at shoutout para dun sa lahat ng congressman na nabigyan ng flood control pero noong nagkaroon tayo ng baha, walang lumitaw na flood control. Isipin nyo na lang kung gaano patindi na yung sistema. Ganyan nakakurap yung sistema, hindi na lang tayo iingat. Tatahimik na lang tayo. Paano 5 years from now, 10 years from now? Sino maghihirap? Di ba itong mga bata? Itong mga bata ngayon, mga generation ngayon. Yung mga future generations natin, or young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta itong mga konglista? Sino unang lalaya sa ating bayan? Sabihin nyo, sino unang lalayas? Nag-uunahan na pumunta sa airport para makaalis na kaagad. Dahil marami na rin silang naipon at may pundar sa ibang lugar. Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Tayo. Tayo na pinaasa nila. Tayo ang may iwan dito. Tayo maghihirap. Tayo gugupong dito. Grabe ho yun, mga kababayan. Parang yung source nitong si Mayor Benji Magalong at source nitong si Binibining Maharlika isa. Yung plano ho ata talaga nila pag nagkagulo talagang iiwan tayo nitong mga walang yung politiko na ito. Pero sigurado ho yun talaga yung mangyayari dyan. Kaya nakakalungkot ho talaga na ngayong mga panahon na to tila bagang kung iisipin ho natin ang mga kaganapan parang wala nang pag-asa. Pero wag ho kayong mag-alala, no, habang meron hong mga tao dyan na talagang hindi sinusukuan ang ating bansa, kagaya nitong mga Duterte, nitong si Tatay Digong at nitong si Vice President Sara Duterte. Maniwala lang ho tayo na darating ang panahon at aayos din ho lahat ng problema na ginawa ng pamilya na to, nitong mga magkakamag-anak na to. Ayan, lalayas lahat yung mga yan. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot ho talaga. Sa totoo lang. Pagka ho nagsusulo tayo, pagka nag-iisa tayo, niniisip po natin mga kaganapan, nakakalungkot ho, nakakaawa yung mga bata, nakakaawa yung mga anak natin, yung mga magiging anak nila. Dahil ito hong administrasyon na to, wala naman ho talagang pakialam
sa kinabukasan ng mga kabataan. Wala ho silang pakialam. Kasi kung may pakialam sila, dapat sana dun lamang ho sa budget ng Department of Education para sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi ho sila nagpahalata ng mga mukhang pera sila. Dapat lang ho sana sa pagwaldas nila ng pera ng sambayan ng Pilipino, dapat inayos ho nila. Hindi puro ayuda. Mantakan nyo, mangungutang tayo para ipamigay ng ayuda. Mayor, dapat ba na, bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila'y andoon mismo sa pagdidistribute ng AKAP? Hindi ho ba ito'y trabaho ng local government unit at mismo yung LGU yung nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan? Dapat ganun na sistema, Jane, IJ. Dapat ganun talaga sistema. No? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE and DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Tabihan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam, huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating konstitusyon. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? Yun lang. Paano silang... Ang trabaho ng mambabatas ngayon paano butasin ng batas? Yun ang trabaho. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa, dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako nakikita ko, yung district engineer, isipin mo humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit humingi yung district engineer? Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Hindi pala si Secretary Bunukan. Kung ito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila Kasabwat nila, kaya kita nyo yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan, naghihirap. Sayang yung pera. So, ang masama pa, sila pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga tatay nila. In-laws nila, yan ang mga kontraktor pala. Diba gamit lang na ibang pangalan. So nakalungkot isipin na wala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya ito naman pagkuan namin, ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, pinabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin, babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na trajectory ho talaga natin kahit sinong kausapin natin talagang pabagsak ho mga kababayan. Sa totoo lang, ang trajectory ng ating bansa ay pabagsak ho, hindi ho paangat. Hindi yung tipong mananatili tayo sa isang lugar na kung saan yun yung status ko. Kumbaga, walang gagalaw, doon lang tayo. Hindi ho. Ang trajectory ho natin sa mga susunod na panahon talagang pabagsak ho talaga ang Pilipinas. Na may tulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Jay? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw i-politicize? Ano ho ba yung sasabihin nyo po sa kanila? Tama ba yung mali i-condone natin? Tama ba na yung mali ito-tolerate natin? So anong sistema, anong legacy ang iiwanan natin sa mga kwan? Di ba, I remember the words of Senator Lacson when he said, you have to right the wrong. Diba? Yung mali, gawing tama. Yung tama, panatiliing tama. Hindi ba dapat ganun ang sistema natin? Hindi yung mali, tolerate na lang natin. Silent na lang tayo. Kaya nga lagi ko gina-emphasize yan
silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. And that's the reason why tuloy-tuloy na namamayagpag itong mga corrupt na politician na to. Dahil tahimik tayo eh, hindi tayo nagsasalita eh. Kaya nga, silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Alam mo, Narinig nyo ho yun mga kababayan, kahit sa mga personal wall nyo lang ho, magsalita ho kayo.